Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 11, 2026, Sabado sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 4, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga iskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y nakasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y napupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sabado po ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at gaya po ng narinig natin, no? Napakalaking pagbabago ang makikita sa mga alagad. Yung mga alagad na dating takot, ngayon ay buo ang loob na humarap sa mga pariseo at mga saserdote at maging sa eskriba at hayagan na ipinapakilala na lumalabas sa kanilang bibig ang pangalan ni Jesucristo na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ngayon. Pero yun nga po, no, yung dating duwag, ngayon may buong tapang na nagpapahayag ng mabuting balita. Yung mga dating, sabi nga dito, no, sila ay mga walang pinag-aralan, sila ay mga ordinaryong tao lamang, pero ngayon ay talagang ibang-iba na ang kanila pong paninindigan, ibang-iba na yung, sabi natin, talagang malaki ang pagbabago na nakikita sa kanila. At yan din naman, no, nawa ang paalala sa atin ngayong nasa panahon tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay na makita din natin, no, na yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa isang maganda mabuting pagbabago na siyempre may kinugnayan sa ating pananampalataya na yung pamumuhay natin ay nawa, no, kasabay ng pagkabuhay ni Kristo ay may pagbabago din makita sa atin. No, mapansin nawa o makita ng mga tao na iba ka na ngayon. Yung dati walang lumalabas sa bibig mo tungkol sa mga salita ng Diyos o maging ang karanasan mo tungkol sa Panginoon, nawa lumabas at makita sa atin. Sa social media, sa kung paano mo gamitin, yung mga pinopost mo, yung mga sinasabi mo, sinishare mo, doon din nawa na makita sa atin na may dulot
yung Pasko ng pagkabuhay sa bawat isa sa atin. Kaya muli, no, huwag po tayong matakot na magsalita at magpahayag tungkol sa ating Panginoong Kristo na hindi rin naman nagdalawang isip na tayo po ay ligtas sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay at muling nabuhay, no, namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Hindi po, isang maligayang araw ng Sabado at Happy Easter pa rin po sa inyong lahat.